Hindi ko pwedeng makasama si Li Zialan ngayon. Ang pangit na yan. Makipag-away. Siya ngayon ang CTO ng Huawei. Nakasalalay sa kanya kung makakapasok ako sa Huawei. Xu Wenqing. Ang lakas ng loob mong magpakita. Nakapasok ka na sa Huawei. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong guluhin si Zialan. Halika rito. Sakto, nahihirapan akong maghanap ng trabaho. Wala akong mapagbuntunan ng galit ko. Li Zialan. At binuntis mo pa siya. Ginawa mo pa akong panakip butas. Anong sabi mo? Ang ibig mong sabihin, anak ko ang dinadala ni Zialan. Ano naman kung oo? Asawa ko na si Zialan ngayon. Kung maipapanganak ba yan, ako pa rin ang masusunod. Huwag, nakikiusap ako sa'yo. Basta huwag mo lang sasaktan si Zialan at ang bata. Gagawin ko ang lahat. Gusto mong iligtas ang bata. Sige, basta bumalik ka sa probinsya. At mangakong hindi ka na babalik. Pag-iisipan ko, hahayaan kong ipanganak ni Zialan ang batang yan. Nakapagtataka, nasaan si Yukay? Pangako, babalik ako sa probinsya, at hindi ko naguguluhin si Zialan. Xu Wenqing, tingnan mo ang kaawa-awa mong itsura ngayon. Nakakatuwa talagang panoorin. Pero hindi ko talaga maintindihan. Ang pangit na katawan ni Li Zialan. Nakakadiri kahit tingnan lang. Paano mo nagawang sikmurain yun? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Zialan. Yukay. Bakit mo sinaktan ang asawa ko? Hindi totoo yan, Zialan. Siya ang unang nang insulto sa'yo. Hindi ko lang napigilan ang galit ko. Sinungaling. Paano ko iinsultuhin ang sarili kong asawa? Malinaw na dinala mo ako sa sulok, para paghigantihan ako. Hindi, Zialan. Maniwala ka sa akin. Sabi mo noong nakaraan hindi mo na ako guguluhin. Ngayon naman sinasaktan mo ang asawa ko. Nagkamali akong maniwala sa mga kasinungalingan mo. Zialan, huwag kang magpaloko kay Mayukay. Hindi siya mabuting tao. Tama na. Puro ka kasinungalingan. Hanggang ngayon pinagbibintangan mo pa rin ang asawa ko. Umalis ka, huwag ka nang magpapakita sa akin, at huwag ka nang lalapit sa akin, para guluhin ang buhay ko. Kung hindi, hindi lang bagbog ang aabutin mo. Ganyan lang ka-simple. Tayo na. Masakit ba? Maliit na sugat lang to. Huwag kang mag-alala. Anong problema? May bumabagabag ba sa'yo? Wala naman. Nahihirapan lang akong maghanap ng trabaho. Nakakainis lang. Ayos lang kahit hindi ka makahanap ng trabaho. Kaya kitang buhayin. Lalaki ako. Paano ko hahayaang ikaw ang bumuhay sa akin? Zialan, sa ngayon, hindi ba't ikaw ang CTO ng Huawei Group? Parang hindi naman yata tama ito. Ako ang asawa mo. Anong masama doon? Huwag mong kalimutan na ang perang ginamit mo sa pag-aaral sa kolehiyo ay galing lahat sa pamilya ma. Sige, sige, tatanungin ko ang chairman bukas. Zialan, magpahinga ka muna. May lalakarin lang ako sandali. Nga pala, huwag mong kalimutang uminom ng gamot. Mayukay. Talaga bang kinasusuklaman mo na ako? Pero bakit? Nagkataon lang ang pagkikita namin ni Xu Wenqing. Pero bakit parang mahalaga ako sa kanya? Side effect ng gamot sa pag-iisip, paghina ng memorya. Xu Wenqing. Sino? Sino ka ba talaga? Hindi ito gamot para bumalik ang alaala.
kundi gamot na nakakapagpahina ng memorya. Isang uri ng gamot sa pag-iisip. Doktor, baka naman po nagkakamali lang kayo. Pakitingnan po ninyong mabuti. Hindi ako nagkakamali. Ito ay gamot para sa mga may sakit sa pag-iisip. Kapag napadami ang inom, magkakaroon ito ng malalang side effects. Gaya ng paghina ng memorya. Pati na rin ang panandali ang pagkawala ng alaala. Paano kung ang taong uminom nito ay dati nang may amnesia? Anong mangyayari sa kanya? Kung dati na siyang nawalan ng alaala, at matagal na uminom ng gamot na ito, malamang na habang buhay na niyang hindi mababawi ang alaala niya. Hi. Hi. Mayukay. Paano mo lang ba ang lahat ng ito? Hindi ka talaga ang asawa ko. Bakit mo pinagplanuhang mabuti na mapakasalan ako? Hindi maaari. Kailangang malaman ko ang totoo kina nanay at tatay. Ano ba talaga ang nangyayari? Pagkatapos ng trabaho bukas, dadalhin ko si Zialon sa OBGYN. Yukay, gusto mo pa rin akong dalhin sa ospital para magpa-check up. Nagkamali ba ako ng hinala sa kanya? Pero kakagaling lang ni Zialon. Masyadong mapanganib para sa kanya kung mawawala ang bata ngayon. Wala akong pakialam, hindi ko papayagan. Naisilang niya ang anak ng ibang lalaki. Yukay, hindi ba't mahal mo si Zialon? Dati, handa kang magsinungaling. Makasama lang siya. Ang anak niya ay anak mo na rin. Iba ang noon sa ngayon. Kung alam ko lang sana, na ang katawan ni Lee Zialon ay nakakasuka at napakapangit, HMPH. Bakit ko naman siya magugustuhan? At saka, ang anak ninyo, ay dati nang nakipagtalik na kay Xu Wenqing. Paano mo nasasabi ang mga bagay na iyan? Zialon, nangako tayo sa isa't isa, na maging mahirap man o mayaman, ay mananatili tayong magkasama, walang iwanan. Sa huli, lahat pala ng iyon ay puro kasinungalingan lang. Totoo kaya ang lahat ng sinabi niya? Ano ba talaga ang nagawa ko? Ang tunay kong asawa ay si... Kung hindi lang dahil sa, nakukuha na niya ngayon ang tiwala ni Chairman Lei. Makakatulong ito para umangat ang karera ko. Matagal ko na sana siyang hiniwalayan. Sino yan? Anong nangyari? Pakiramdam ko may tao sa labas kanina. Baka nakalimutan ko lang isara ang pinto. Pasok na tayo. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin si Xu Wenqing para maliwanagan ang lahat. Tito Lee, maaari po bang magtanong? Alam niyo po ba kung saan nakatira si Xu Wenqing? Nag-resign na si Xu Wenqing. Nag-resign. Oo, tama. Ilang oras na ang nakalipas simula nung umalis siya. Sabi niya hahabulin niya ang tren ng alas 9. Alas 8:10 na, aabot pa tayo. Tito Lee, alam niyo po ba kung saang istasyon siya pupunta? Yun lang ang hindi ko alam. Paano na ito? Hindi ko rin alam kung saan ang probinsya niya. Alam ko. Hinahanap niyo po ba si Kuya Xu? May naalala ka na ba? Wala pa. Pero may gusto akong itanong sa kanya. Halos sigurado na ako ngayon. Hinding-hindi si Mayukay ang tunay kong asawa. Sasamahan kita kay Kuya Xu. Salamat. Zialon. Paalam na. Kuya Xu, hintayin mo po kami. Xu Wenqing. Ate Zialon, Ate Zialon. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin?
Li Zialon, nawalan ka na ng alaala. Bakit hindi mo pa rin magawang kalimutan si Shu Wenqing? Teka. Li Zialon. Anong ginagawa mo? Tabi, paraanin mo ako. Li Zialon, huwag kang mamamatay. Naririnig mo ba? Parang narinig ko yung boses na yun kanina. Kamukhang kamukha ng boses ni Zialon. Hoy, sasakay ka pa ba o hindi? Hindi na ako sasakay. Lay. Tulong, saklolo. Gamit ito ni Zialon. Si Ma Yukai ang kumuha sa kanya. Ma Yukai, saan mo dinala si Zialon? Nakuna ng pasyente at malakas ang pagdurugo. Kailangan agad ng magdadonate ng dugo. Mayroon ba ritong type O ang dugo? Ako. Type B ako. Type O ang dugo ko. Ma Yukai, saang ospital kayo? Pupunta na ako riyan ngayon din. Sa ospital ng sentro. Nandito kami sa ospital ng sentro. Shu Wenqing, bilisan mo, magpakuha ka na ng dugo. Kailangang mailigtas ang buhay ni Li Zialon. Huwag kang mag-alala, kahit maubos pa ang dugo ko, ililigtas ko si Zialon. Akalain mo tong si Ma Yukai. Mukhang nag-aalala rin pala kay Ate Zialon. Li Zialon, ikaw na. Hindi ko pa nakukuha ang offer mula sa Huawei. Ang 1,000,000 regalo mula kay Chairman Lei. Hindi ko pa rin nakukuha. Hindi ka pwedeng mamatay ngayon. Ang buntis ay patuloy na dinudugo, ngunit ang lalaking iyon ay hindi na maaaring magbigay ng dugo. Mayroon pa bang type O dito? Ano ka mo? Bakit hindi na pwedeng magbigay ng dugo si Shu Wenqing? Kahit maubos pa ang dugo niya. Kailangan niyang iligtas si Zialon. Hindi na pwede ang blood transfusion. Manganib ang buhay ni Kuya Shu. Ikaw na babaeng naghuhugas ng buhok, tumahimik ka. Ituloy ang pagsalin ng dugo. Hindi pwedeng tumigil. Kung itutuloy ba ang pagsalin, hindi kayo ang magdedesisyon. Kailangan ng tanggalin ang karayom sa lalaking iyon. Hoy, hindi ka pwedeng pumasok. Hoy, hindi pwedeng tanggalin. Paano na si Zialon? Kami ay nag-abiso na sa mga kalapit na ospital. Maya-maya lang ay may darating ng plasma. Hindi pwede, maliban na lang kung makita ko ang plasma. Kung hindi, bawal itigil ang pagsalin. Doktor, bago dumating ang plasma. Kaya ko pang magbigay ng dugo. Kung kukuha pa, baka mamatay ka na. Ayos lang ako. Basta mailigtas si Zialon. Narinig niyo ba? Kusang loob niya yun. Binabalaan kita. Ang pag-abala sa paggamot na magiging sanhi ng kapahamakan ng ginoong ito ay labag sa batas. Wala akong pakialam. Kung walang plasma, hindi ko hahayaang tanggalin niyo ang karayom. Bitawan mo. Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob na galawin siya. Nandito na ang plasma. Huwag niyo kaming abalahin sa operasyon. Kahit gaano ka pa kaba, sa kalagayan ni Ate Zialon, HMPH, hindi ka dapat sumugod sa operating room. Lumayo ka sa akin. Ayokong makipag-usap sa isang babaeng naghuhugas ng buhok. Doktor, kumusta ang asawa ko? Huwag mag-alala ang pamilya. Ligtas na ang pasyente. Kaya lang, hindi na iligtas ang bata. Doktor, paano naman ang lalaking nagbigay ng dugo? Kumusta siya? Kritikal ang kalagayan ng Ginoo.
Dahil sa pagkaantala ni Mayukay, sobra ang dugong nakuha, naapektuhan ang nerve sa binti niya. Ginagawa namin ang lahat para gamutin siya. Ngunit malamang sa habang buhay, magiging pilay na siya. Ano? Kasalanan mo to, kung hindi mo pinigilan ng doktor. Hindi sana mapipilay si Kuya Shu. Naging pilay si Shu Wenqing. Ano naman ang kinalaman ko doon? Huwag mong kalimutan, siya mismo ang nagsabi. Kahit maubos ang dugo niya, ililigtas niya si Zialon. Doktor, pwede ko bang makita ang asawa ko? Sumunod po kayo sa akin. Mga babaeng to, puro perwisyo ang dala sa akin. Pupunta lang sa banyo. Hindi. Galing ito sa pagbenta ng baka. 6,500 para sa matrikula mo. Panggastos mo para sa susunod na buwan. Nakaipon na ako. Bibisitahin kita sa eskwelahan sa susunod na mga araw, ha? Hihintayin ko ang magandang balita mo. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Hindi na kailangang magpakahirap ni Shu Wenqing sa susunod. Laging magkasama. Walang iwanan, Zialon. Pakakasalan mo ba ako? Shu Wenqing. Huwag. Zialon, tinakat mo talaga ako ng sobra. Kumusta? May masakit ba sa iyo? Mayukay. Zialon, huwag mong sabihin gusto mong. Nauuhaw ako, asawa ko. Ikuhanan mo naman ako ng isang basong tubig. Sige, kukuha ako. Nga pala, asawa ko, tungkol sa pagpasok ko sa Huawei. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko na kay chairman ngayong araw. Sabi niya, palipasin lang ang ilang araw. At papasok ka na sa project department. Bilang isang manager pa, talaga. Project manager, Zialon. Ikaw talaga ang swerte ko. Tumawa ka lang, Mayukay. Hindi ka na makakatawa ng matagal. Niloko at pinaglaruan mo ako. At pinahamak mo pa ng husto si Shu Wenqing. Hindi kita mapapatawad ng ganoon na lang. Ang walang hiyang Mayukay na iyon, gusto ko talaga siyang patayin. Nasaan si Zialon? Ayos lang ba si Zialon? May gana ka pang mag-alala para sa kanya. Mabuti ang kalagayan niya. Mas intindihin mo ang sarili mo. Basta't ayos siya, panatag na ako. Kuya Shu, patawad. May inililihim po ako sa inyo. Ako. Ang totoo, nawalan ng alaala si Li Zialon. Anong sinabi mo? Asawa ko, inasikaso ko ang mga papeles mo para sa trabaho ngayong araw. Bukas ay magdaraos tayo ng isang piging, para ipagdiwang ang pagpasok mo sa Huawei. Ano sa tingin mo? Salamat sa paghihirap mo, asawa ko. Napakaganda, salamat asawa ko. Anong ginagawa ninyo rito, Zialon? Nabalitaan ko kay MS. Lay na nawalan ka raw ng alaala, tama. Pero bumalik na ang mga alaala ko ngayon. Talaga, ibig sabihin, kilala mo na kung sino ako. Huwag kang lalapit, Shu Wenqing. Naalala ko na nga, ang mga nangyari noon. Pero hindi ibig sabihin na babalik ako sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Ayoko nang bumalik sa ganoong kahirap na buhay. Nakikita mo ba, ang Pulse Aries na ito ay bigay sa akin ni Mayukay. Nagkakahalaga ito ng libo-libo, Shu Wenqing. Mabibili mo ba? Ako. Li Zialon. Akala ko nalinlang ka lang. Hindi ko inasahan. Isa ka palang taong sikim at walang utang na loob. Si Shu Wenqing, para iligtas ka. Nagsalin ng dugo hanggang sa maparalisa at maging pilay. Tapos ganito pa ang isusukli mo. Ano naman ngayon, ang pagiging mahirap ay isang kasalanan. Hinding-hindi ako makikipagsama sa isang hampas lupa. Sa bagay, wala rin naman akong kwenta. Umaasa pa rin sa wala. Patawad, Zialon. Naabala pa kita. MS. Lei, kailangan ko po ng tulong ninyo.
Maligayang pagdating sa aking salo-salo para sa bagong posisyon. Sana ay masiyahan kayong lahat. Chairman Lei, isang malaking karangalan po ang inyong pagdalo. Napakaswerte ko po talaga. Zialon, ang data model na ginawa mo noong nakaraan ay ginagamit na ngayon, at napakaganda ng resulta. Bumaba ng halos 1% ang ating mga gastusin. Napakalaki ng naiambag mo rito sa Huawei. Dahil po ito sa inyong gabay, Chairman. Sa ganitong kagarbong handaan, bakit hindi kami imbitado? Kayo, lumabas kayo. Hindi kayo imbitado rito. Bakit ba galit na galit sa amin si Mr. Ma? Natatakot ka ba na ibunyag namin, na sina Li Zialon at Xu Wenqing, ang tunay na mag-asawa? Kasinungalingan. Ikaw na isang hamak na tagapag-shampoo lang. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan dito? Mga gwardya, palayasin niyo sila. Oh, bakit hindi ko alam na ang anak ko pala ay isang hamak na tagapag-shampoo lang, ano? Papa, itong si Mayukay, ilang beses na akong ininsulto. Noong nakaraan, itinulak pa niya ako, kaya hinimeti ako sa kalsada. Kung hindi ako iniligtas ni Kuya Shu, malamang nasagasaan na ako at namatay. Ano, totoo ba ito? Chairman Lei, hindi ko po alam na anak niyo pala si MS. Lei, kung alam ko lang po na siya ang anak ninyo, hindi ko po siya pagbubuhatan ng kamay. Paano naman ako? Hindi mo kayang apihin ang makapangyarihang si MS. Lei, pero wala kang awang iniinsulto ako. At inagaw mo pa ang asawa ko. Sino ka ba sa akala mo? Isang langgam lang sa leleyan ng lipunan, na madali ko lang durugin. At saka, anong ebidensya mo, na asawa mo si Zialon? Kaya kung patunayan. Li Zialon, huwag mong sabihin, tama ang iniisip mo, naalala ko na ang lahat. Lumabas ka na. Siya ang nanloko sa akin noon, sinabi niyang, may depresyon ng asawa niya, para raw maging ligtas ang panganganak. Pinakiusapan niya akong magreseta ng gamot sa pag-iisip para sa asawa niya. Nandito sa akin ang katibayan ng mga nireseta niya. Paninira, gawa-gawa lang ang lahat ng iyan. Hindi ko pa nakikita ang taong ito. Alam ko na hindi mo aaminin ng ganoon kadali. Ito ay isang personal accident insurance. Ito ang binili mo pagkatapos ng pangalawang aksidente ko sa sasakyan. Para sa akin, basta't mamatay ako, makakakuha ka ng 5 milyon. Mayukay, napakasama ng ugali mo. Talagang gusto mong gamitin ang pagkamatay ko para kumita pa ng pera. Hindi, ang insurance na ito ay binili ng mga magulang mo para sa iyo. Hindi ako. Mayukay Pumayag akong sumama sa iyo noon, para lokohin ang anak ko, dahil akala ko mabibigyan mo siya ng kaligayahan. Hindi ko inasahan, na gusto mo palang kunin ang buhay ng anak ko. Ikaw nga, pinakiusapan mo kaming makipagtulungan sa iyo para lokohin si Zialon. Kayo, ipinakasal niyo sa akin si Li Zialon. Hindi ba dahil minamaliit niyo si Xu Wenqing, ang mahirap na lalaking iyon? Huwag kayong magmalinis. Kumuha rin kayo ng malaking pera mula sa pamilya Ma. Wala akong ginawang masama. Mayukay, ginawa mo na ang lahat ng kasamaan. Hindi ka mapapatawad ng langit. Hindi ko kasalanan, Li Zialon. Ang pinakapinagsisisihan ko sa buong buhay ko ay ang pakasalan ka, ikaw. Sa inyong lahat ngayon, hindi talaga ito ang piging para sa pagpasok ni Mayukay sa trabaho, kundi ang piging sa pagbabalik ng aking asawang si Xu Wenqing. Mabuti. Wenqing. Ako ang may mali noon. Naniwala ako sa mga kasinungalingan ni Mayukay, kaya ganoon ang naging trato ko sa iyo. Hindi ko naprotektahan ang ating anak, kasalanan ko ang lahat. Ako ang may mali. Sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataon, na maipakulong si Mayukay gamit ang sarili kong mga kamay, upang pagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Gagamitin ko ang natitirang oras ko, upang gumawi sa mga pagkakamali ko. Ayos lang, Zialon. Hindi kita sinisisi, ang makabalik ka sa piling ko, ay sapat na para sa akin. Ang buhol ng pag-ibig,
Akala ko hindi ko na ito muling makikita. Ang ating mga puso ay magpakailanmang magkaugnay. Magkasama tayong tatanda hanggang sa dulo. Kahit na ang buhay ay parang isang panaginip, at ang sandaang taon ay parang hamog. Ang pag-ibig na ito ay mananatili hanggang sa matuyo ang dagat at gumuho ang mga bato. Walang sambat, walang pagsisisi. Naaalala mo pa ba ang ating sumpaan? Kahit anong mangyari, sa hirap man o ginhawa, sa sakit at kalusugan, tayo ay laging magkasama. Hindi kailanman mag-iiwanan. Oo. Wenqing. Sobrang namiss kita. Huwag na tayong maghihiwalay muli. Pangako. Naniniwala na ulit ako sa pag-ibig.